Damay talaga. Pati si, ano pangalan nun? Myla ba yun? Roque, Mrs. Roque. Binigyan na po ng show cause order ng Kongreso dahil sa hindi niya pagdalo sa mga invitation at pagsusumite ng mga dokumentong kailangan ng Kongreso sa ongoing investigation. Pakinggan po ninyo sinasabi ni Congressman Paduano na isa sa mga chairman ng komite ng Quadcom hearing. Myla Roque has been invited in the previous hearing, and the documents being requested or ordered to Mr. Harry Roque with regards to the medical certificate of Ms. Myla Roque submitted in this committee, Mr. Chairman. I so move that we issue a SOCOS order for Ms. Myla Roque. Ayan, no? SOCOS order na. So, pinagpapaliwanag na kung bakit hindi siya dumadalo at hindi siya nagbibigay ng mga record kung ano talaga ang health condition at yung mga dokumentong kailangan kaugnay pa rin ang kailang mga korporasyong pag-aari ng mag-asawang Roque. So, nadamay na si Mrs. Roque. At si Harry Roque naman, kung si Mrs. Roque, SOCOS order, si Harry Roque naman ay merong arrest order na ngayon ay nagtatago na. Pugante siya sa Kongreso. Yung mag-asawa, malaking problema yan. Kasi tuloy-tuloy yan eh. Yung SOCOS order na yan, susunod yan. Arrest order na rin pag hindi sumunod. So magiging pares na sila mag-asawa ni Harry Roque. Talagang, ayan na po. Sabi ng mga nagko-comment, karma, iyawan ko. Kasi si Harry Roque eh. Kaya siguro nasasabihin kinakarma dahil antindi po ng mga batikos niyan sa ating administration. Grabe. Wala talagang kasiyang kagalang-galang kay Pangulong Marcos. Pinagre-resign si Pangulong Marcos. Binabanata ng bangag at kung ano-ano doon sa mga social media niya at saka interview. Pero ngayon, dami pa lang niyang problema. Hindi siya makasagot at makagpaliwanag. Lalo na sa dating 125,000 pesos lang ang pera ng kailang korporasyon. Pero naging 63 hanggang 65 million ang naging asset biglang-bigla noong panahong kalakasan ang Pogo operation sa ilalim ng Duterte administration. Ayan o, nagkaroon ng bahay na napakalaki dyan sa Baguio City at iba pa. Ayan ang nangyayari ngayon. Pero isa po sa napapansin ko, talagang tama nga yan eh. No one is above the law. Rule of law ang pinaiiral. Alam nyo bakit? Tuloy-tuloy na po ang pagkakahuli at nahuhuli yung mga identified na dating malapit kay dating Pangulong Duterte. Una dyan si Christopher Lau, dating Undersecretary for Procurement ng Department of Budget and Management. Diyan pumutok yung 47 billion umanong piso na overpriced dun sa COVID facilities or tungkol sa COVID ng panahon yun. Tapos, ito nung ahong sina mga goo ay nahuli sa Indonesia at saka si Ong. Tatlong goo, Alice, Sheila, di ba? Yung isa ay papauwi na rin daw. At ito naman si Krasanda Ong. Tapos ang pinakahuli itong si Tony Yang, brother, kapatid ni Mr. Michael Yang na economic advisor ng dating Pangulong Duterte. Tapos itong si Colonel Regina Garma, dating Colonel ng PNP, early retirement, naging PCSO General Manager, ngayon nakakulong na rin, kinontempt. Pero nagtangka pa yata umalis ito noong last week ng August, papunta ng Amerika, pero sumabit ang visa sa Japan, kaya nakabalik. So ayan no, isa-isa na na-identify. Hindi ko alam kung natataon lang, pero itong mga nabanggit kong mga pangalan, pinagdududahan. Hindi ko sinabing sila ay talagang tunay na malapit. Pinagdududahang kaalyado ng nakaraang gobyerno. Pinagdududahang malapit sa nakaraang gobyerno. Lalo na po itong Tony Yang, kapatid ng Michael Yang, napaka-influensyang grupo pala niyan. Di ba?
Christopher Lau, yan, puro mga Goo, Ong, di ba? Puro mga Chinese yung kanilang mga apelyido. Hindi ko alam kung natataon lang. Pero bakit? Isa-isa na nga po. Iyan ang pagpapairal ng ating gobyerno under President Marcos na rule of law. Pag mayroong issue, imbestigahan. Pag may mga ebidensya, dalhin sa husgado. Ang korte ang magsasabi. At itatrial yan. Kung ano ang magiging pasya, batas ang magpaparusa sa kanila. Walang human rights violation. Yan ang maganda. Nag-imbestiga at nagkaso na ang Executive Department sa mga ito. Nag-iimbestiga ang Kongreso at Senado in aid of legislation. Yan ang operation ng rule of law. Gumagalaw ang lahat. May mga kaso na nasa korte na. Mayroon pang pending na mga ini-evaluate na mga dokumento nasa Executive Department. Sino ba yon? Justice, Police, Justice Department, Police Department, at saka ho yung Presidential Anti-Organized Crime Commission, at iba pa dyan, yung Anti-Money Laundering Council sa magitan ng Anti-Money Laundering Law. So, yung makikita mo yung combination. Executive, Legislator, at Judicial. Yan na po ang pinapairal. Kaya ang sarap ibalita dahil dinadaan sa due process. Binibigyan ng pagkakataong magdepensa at magpaliwanag ang mga pinagdududahan. Nung araw walang ganyan. Di ba? Alam na ninyo kung ano nangyari yung araw. Kaya nga iyak nang iyak kahapon kamakalawa si Mayor Mabidog ng Iloilo. Yun ang naranasan niya noong nakaraan. Ngayon walang iyak ang ganyan. Kasi merong rule of law, due process, binibigyan ng pagkakataon. Katulad ni Kibuloy, tago ng tago, naging pugante, pero pinairal ng batas, nahuli siya. Sabi nila sumuko, hindi, kaya sumuko yan, nasukol na, nahuli na. Nandun na, nakordo na. I-rule of law ang pinapairal. Noong mga nakaraang gobyerno, ano nangyari? Malaya sila makapagtago dahil hindi pinapairal yung dapat gawin. Ngayon, pantay-pantay. Kilala o hindi, kaalyado o hindi ng administrasyong ito, pinatutupad ang batas. At ang law enforcement agency, judicial body, executive department, gumagana. Kaya, bigay po ninyo, ikalat po ninyo, like ng aking mga video ito para malaman ng lahat ng Pilipino sa buong mundo at ng buong international community. Pakirelay nyo sa kanila ang topic na ating pinag-usapan. Ang rule of law sa Pilipinas, buhay na buhay, may due process, binibigyan ng pagkakataon ng lahat. Kung ayaw nilang sumagot sa tamang proseso, may mga lugar na dapat silang puntahan. Kung ayaw nilang sumagot, makipag-coordinate sa in aid of legislation, oversight function ng mga legislator, nandyan ang korte. Diyan ang kung inyong paniniwala, dyan ang due process, gumugulong ang kaso sa mga korte. Di ba ang ganda niyan? Yan ang magandang balita. Okay? Pero maiba naman tayo. Naku, na-discover ng Kongreso, ni Congressman Ako, si Sual Mayor Dong Kalugay ng Pangasinan. 20 taon pala ito na pulis. Na pangkaraniwang police officer. Hindi na-promote. Wow. Pagkatapos, naging mayor ng Sual, Pangasinan. Ngayon, natisismis na masyadong malapit. Di umano kay Alice Goo, pero ayaw namang umamin. At na-discover din na umamin din itong mayor na ito, Kalugay, na siya ay naging mayor dahil mayroon daw tumulong sa kanyang malaking politiko. Kaya siya nanalo. Under investigation din po siya sa ngayon. Dahil baka mayroong kinalaman sa Banban, Tarlac, Pogo Operation at iba pa. Pero nagtaka ako. Alam mo, pag 20 years ka sa serbisyo, nagretiro siya. Ni isang promotion, wala eh. Sa loob ng 20 taong mahigit na pagiging pulis, hindi siya na-promote. Wow. Pero naging mayor. Ibang klase talaga, no ha? Any comment, reaction? Sige lang po. Please like ng video ito.